May nakita ang tatlong bata sa isang eskinita. Kinilala nila ang isang masama at misteryosong nilalang na si Red Lightning. Naisip ng dalawa sa mga bata na dapat silang tumakbo, ngunit gusto itong labanan ng isa sa kanila. Tinanggap ni Red Lightning ang hamon, kaya inilabas ng bata si Poliwag. Sumugod si Red Lightning, kaya gumamit si Poliwag ng Water Pulse, ngunit umiwas si Red Lightning at gumamit ng Hyper Beam, na tumalo kay Poliwag sa isang tira lang. May ginawa kay Poliwag si Red Lightning at lumipad palayo. Nagkaroon ng mga guhit sa buong katawan si Poliwag. Samantala, nakarating ang mga bida sa isang lungsod. Nakakita sila ng Pokemon Center na may katabing mall, kaya umalis si May upang mamili. Samantala, nagtungo sina Brock, Ash at Max sa Pokemon Center. Diniskartehan ni Brock si Nurse Joy pero hinila ni Max ang kanyang tenga. Dumating ang mga bata kanina, nais ipagamot si Poliwag at alisin ang mga guhit nito. Sinabi ng mga bata kay Joy na umatake muli si Red Lightning. Ipinaliwanag ni Joy at ng mga bata na si Red Lightning ay isang misteryosong Pokemon na nakasuot ng kapa at maskara, na tumatalo sa Pokemon ng ibang trainer at pagkatapos ay ginuguhitan ang mga ito. Nagtaka si Max kung bakit naman gugustuhin ng sino man naguhitan ang mga mukha ng Pokemon. Isa pang bata ang dumating kasama ang isang Gulpy na may parehong problema. Narinig ito ng Team Rocket na nakadamit pang janitor at nais na kunin ang Pokemon na yon. Gusto ni Meowth na makakuha ng isa pang Pokemon na nakakapagsalita kagaya niya. Pinakain ni May ang kanyang mga Pokemon at hindi niya alam kung saan magsisimulang mamasyal. Ibinigay rin ni May ang kanyang pink surprise kay Munchlax at natutuwa siya na may isang kalsada na puno ng mga mapamimilihan, ayon sa guidebook. Ibinalik niya ang kanyang mga Pokemon, ngunit nawala si Squirtle. Nakita niyang tinitingnan ni Squirtle ang ilang mga bulaklak kasama ang isang Butterfree. Gayunpaman, tinangay ng hangin palayo ang Butterfree at isang nilalang ang nagpakita sa kanya. Hindi ito kilala ni May, kaya nagpakilala ang nilalang bilang si Red Lightning. Gusto nitong labanan si Squirtle. Nagtanong si May kung anong Pokemon ang gagamitin nito, ngunit nabigla siya nang sabihin nito na isa itong Pokemon at gumamit ng Hyper Beam. Umiwas si Squirtle at gumamit ng Water Gun. Umiwas si Red Lightning, kaya umatake muli si Squirtle at sumablay, at sadyang hindi matamaan si Red Lightning dahil napakabilis nito. Tumilaw ang mata ni Red Lightning, inasinta si Squirtle sa radar ng mata nito at tinalo ito gamit ang Hyper Beam. Ginuhitan ni Red Lightning si Squirtle sa mukha at umalis. Nakita ni na Ash, Brock at Max ang lahat ng mga trainer kasama ang kanilang mga Pokemon na ginuhitan sa mukha, kabilang na ang Squirtle ni May. Nagpa siya ang mga bida na habulin si Red Lightning. Habang naghahanap, nakarinig sila ng sumigaw na babae at pinuntahan ito. Nabiktima rin ni Red Lightning ang Chansey ng babae. Itinuro ni May si Red Lightning na nakatayo sa isang bakod. Humingi ng paliwanag si Ash at sinabi ni Red Lightning na gusto niyang makipaglaban at gusto niyang labanan si Ash. Tinanggap ni Ash ang hamon at ipinadala si Pikachu upang gumamit ng Quick Attack. Umiwas si Red Lightning, kaya gumamit si Pikachu ng Thunderbolt, ngunit sadyang hindi matamaan si Red Lightning. Gumamit si Red Lightning ng Hyper Beam, ngunit gumamit si Pikachu ng Quick Attack upang umiwas. Isang lambat ang biglang itinira kay Red Lightning, ngunit umiwas si Red Lightning. Lumitaw ang Team Rocket at nagpaputok si Meowth ng isa pang lambat. Gayunpaman, umiwas si Red Lightning at tumalon-talon sa mga gusali palayo. Sumakay ang mga bida sa balon upang hulihin si Red Lightning at sinabi sa Team Rocket na kung mag-aaway sila ngayon ay makakatakas si Red Lightning. Pumayag ang Team Rocket na habulin si Red Lightning kasama ang mga bubuwit kahit naiinis. Pumunta si Red Lightning sa isang penthouse at may naghihintay na isang babae rito, ngunit hindi para sa balon. Tumalon ang mga bida at saktong inilunsad ng babae ang isang puno na nagpatalsik palayo sa Team Rocket at sa kanilang balon. Nakita ng mga bida na kinakausap ng babae si Red Lightning at nakita rin sila ng babae. Nagalit ang babae na pumasok ang mga bida sa kanyang bahay nang walang permiso. Humingi ng paumanhin si Ash, ngunit gusto niyang malaman kung bakit inaatake ni Red Lightning ang mga Pokemon. Ngumiti ang babae at sinabing isa lamang itong katuwaan. Dumating ang isang butler at sinabi ni Max dito na gumagawa ng gulo ang babae. Sinabi ng babae na wala siyang pakialam kung hindi man natutuwa ang kanyang mga magulang o ang mga bida sa kanyang katuwaan. Dahil narito na rin naman sila, nagpa siya ang babae na hamunin si Ash. Gumamit si Red Lightning ng Hyper Beam, ngunit gumamit si Pikachu ng Quick Attack upang umiwas at sinundan ng Thunderbolt. Gumanti si Red Lightning gamit ang Swift at nagkaroon ng pagsabog. Natanggal ang kapa, kaya nalaman ng mga bida na si Red Lightning ay isa lang palang scissor na may device sa leeg, upang i-transmit ang mga sinasabi ng babae mula sa malayo. Gumamit si Scizor ng Agility at si Pikachu ng Quick Attack. Tumalon si Scizor sa gilid ng building, ngunit hindi nakakalipad si Pikachu, kaya nanatili lang ito sa lupa. Sinabi ng babae na natatangi ang kanyang Scizor dahil nakakalipad ito.
Inilabas ni Ash si Sceptile upang labanan ito sa pabilisan. Habang lumilipad si Scizor, gumapang naman si Sceptile sa mga bintana ng gusali. Gumamit si Scizor ng Hyper Beam, kaya gumamit si Sceptile ng Agility, ngunit dahil sa malakas na hangin ay tinamaan ito. Alam na ngayon ni Brock na ginagamit ng babae na si Luna, ang malakas na hangin upang itulak pataas si Scizor. Sumugod si Scizor kay Sceptile na napanumbalik ang balanse nito. Gumamit si Scizor ng Hyper Beam, ngunit si Sceptile, sa utos ni Ash, ay nag-glide sa hangin. Inatake ni Sceptile ng Leaf Blade si Scizor at nagsimulang mahulog si Scizor. Gayunpaman, hinawakan ni Sceptile si Scizor at umakyat pabalik sa penthouse. Nagalit si Luna dahil hindi niya maintindihan kung bakit inutusan ni Ash si Sceptile na iligtas ang kanyang Scizor, ngunit pinakalma siya ng butler. Sinabi ng butler sa mga bida ng mga inventor ang mga magulang ni Luna at nang maging matagumpay ang mga ito, hindi na ito nagkaroon ng oras para kay Luna. Gayunpaman, nag-evolve ang Scyther na pinalaki ni Luna at naging Scizor at nagsimula na ang gulo. Lumapit si May at sinabi kay Luna na sumasali siya sa mga Pokemon contest at nakakakilala ng maraming tao, ngunit nais pa rin niyang makita ang kanyang mga magulang na sina Caroline at Norman, kaya nakakaramdam din siya ng kalungkutan tulad ni Luna. Nag-alok si May ng isang laban at malugod na tinanggap ito ni Luna. Gumamit si Scizor ng Swift, ngunit pumasok si Squirtle sa loob ng shell nito. Gumamit si Squirtle ng water gun, ngunit umiwas si Scizor na nag-iwan ng puddle ng tubig sa lupa. Nakaisip ng paraan si May, pinagamit niya si Squirtle ng Ice Beam. Nakaiwas si Scizor, ngunit nadulas ito sa nagyelong lupa at natumba. Gumamit si Squirtle ng Rapid Spin at tumalon si Scizor para umiwas, pero tumalon din si Squirtle kaya tinamaan pa rin si Scizor at natalo. Nagpasalamat si Luna kay May dahil ipinaramdam nito sa kanya ang saya ng isang tunay na laban, at nangakong hindi na siya gagawa ulit ng gulo gamit si Red Lightning. Narinig ng butler na isang coordinator si May at sinabi rito na magkakaroon ng contest sa Gardenia Town. Nagpasalamat si May sa impormasyong iyon. Bayan ng Gardenia, lalahok si May sa isa na namang contest. Inilabas ni May si Eevee at pinuri ito ni Brock. Nakakasiguro na ngayon si May na mapapanalunan niya ang ribbon na iyon kasama si Eevee. Isang babae ang pumunta upang magpalista sa contest kasama ang kanyang Raticate, ngunit hindi niya alam kung saan. Hinahanap ng mga bida si Eevee na biglang lumitaw sa harap ng babae na naging dahilan ng pagkatumba nito. Ayos naman ang babae at nagtanong kung saan siya dapat magpalista, kaya itinuro ni Brock ang malaking gusali kung saan sa loob ay ililista siya ng receptionist. Sinabi ni May kay Eevee na sasali rin ito sa unang pagkakataon sa contest tulad ng babae, ngunit nagtaka siya kung ano ang ginawa ni Eevee nang tumakbo ito palayo. Ipinakita ito ni Eevee sa kanya, marunong na itong maghukay. Natuwa si May na may natutunang bagong atake si Eevee bago pa man ang contest. Nagulat si Brock nang may isang babae na tumawag sa kanya ng cute, kaya siya ay namula at dumiskarte, bagaman ang tinutukoy ng babae ay si Bonsly. Ang babae ay si Yuma, na sinabing alam niya na si Brock ay isang breeder, dahil alam niya ang pagkakaiba ng isang Pokemon na pinalaki ng isang coordinator at ng isang breeder, pinapaganda ng breeder ang kalusugan habang ang coordinator naman ay ang panlabas na anyo ng Pokemon. Inilabas ni Brock ang kanyang Marshtomp at Forretress. Napansin ni Yuma na nasa magandang kondisyon ang mga Pokemon at sinabi sa kanya ni Brock na dahil ito sa sikretong recipe ng pagkaing ginawa niya. Sinabi ni Yuma na dapat sumali si Brock sa contest. Sinabi rin ni Yuma na dati siyang coordinator at nanalo pa nga sa Grand Festival. Ang kanyang sikreto ay ang kanyang mga breeding technique. Gustong magpaturo sa kanya ni May, ngunit hindi pumayag si Yuma dahil mga baguhan lamang ang gusto niyang maging estudyante at dahil magaling na coordinator na si May, hindi na ito pwede. Narinig ni Brock ang kanyang mga sinabi at tumakbo papunta sa loob ng gusali para magpalista at bumalik dala ang Kanto Coordinator's card at nangakong makukuha niya ang ribbon. Inilapag ni Jessie ang isang kahong naglalaman ng maraming ribbon. Sinabi ni Jessie na hindi na siya makakasali sa contest dahil wala na siyang costume, matapos niya itong ibenta para sa kanilang makina noong nakaraan nilang pagnanakaw. Kaya, ginamit niya ang mga tansa ni James para gumawa ng mga ribbon na maibibenta, at napaiyak na lang si James sa labis na lungkot. Bago ang contest, umamin si Brock kay May na nakakaramdam siya ng pananabik at kaba, at sinabi ni May na ganoon din ang nararamdaman niya. Nauna ang babaeng nakilala ng mga bida kanina. Inilabas niya si Raticate at naghagis ng isang troso, kung saan gumamit si Raticate ng Hypertooth para pagpira-pirasuhin ang troso. Sumunod si May at inilabas si Squirtle. Umikot muna si Squirtle, pagkatapos ay gumamit ng bubble para gumawa ng bubble pyramid. Bilang pagtatapos, gumamit si Squirtle ng Ice Beam upang patigasin ang mga bula na lumikha ng isang kamangha-manghang tanawin. Matapos ang iba pang pagtatanghal, dumating si Brock na mukhang kinakabahan. Pinalabas ni Brock si Bonsly na gumamit muna ng fake tears.
Nabilib ang mga hurado, kabilang na si Nurse Joy, kaya diniskartehan siya ni Brock, ngunit hinila ng announcer ang tenga ni Brock. Bilang pambawi sa kanyang panggugulo kay Nurse Joy, sinabihan niya si Bonsly na maghanda at naghagis ng isang baseball, at pinigilan ni Bonsly ang bola. Naghagis pa siya ng mga bola at nagjagaling si Bonsly gamit ang flail. Namangha ang mga manonood, bagaman napagtanto ni May na maaaring mahirap kalabanin si Brock. Nagtayo ang Team Rocket ng tindahan at nagbenta ng mga gamit. Ipinakita sa screen ang 8 kalahok. Kabilang sa kanila sina May, Brock at ang babaeng nakilala ng mga bida kanina. Sumunod, ipinakita sa screen ang mga labanan. Makakalaban ni May ang isang hindi kilalang kalahok, habang si Brock naman ay ang babae. Sinabi ni May na baka makarating si Brock hanggang finals. Dumating sina Ash, Max at Yuma. Sinabi ni Brock kay Yuma na ginagawa niya ito para sa kanya. Pinuri ni Yuma ang mga kakayahan ni May. Sinabi ni Brock kay May na kinabahan siya, ngunit nang maghiyawan ng mga manonood, nagkaroon sila ng kumpiyansa ni Bonsly kaya nagawa nilang umabot sa ikalawang round. Nagpasalamat si Brock kay Yuma sa payo nito. Inalok ni Yuma si Brock na mag-aral kasama niya. Nagpatuloy na ang contest. Inilabas ng babae si Absol at kay Brock naman ay ang kanyang Marsh Stomp. Nagsimula si Absol gamit ang Razor Wind, ngunit umiwas si Marsh Stomp. Sinundan nito ni Absol ng quick attack at gumamit naman si Marsh Stomp ng mud shot, kaya nadulas si Absol. Tinanong ni Ash si Yuma kung gusto pa rin itong mag-aral si Brock kasama niya, kahit matalo ito. Sumagot si Yuma ng oo, dahil gusto niyang isang magaling na breeder na kagaya ni Brock ang makasama niya sa pag-aaral. Tinalo ni Marsh Stomp si Absol gamit ang water gun. Matapos ang iba pang laban sa contest, nagharap sina Brock at May sa finals. Nalilito si Max dahil hindi niya alam kung sino ang i-cheer niya, ngunit sinabihan siya ni Ash na pareho na lamang niyang i-cheer sina May at Brock. Inilabas ni May si Evie at kay Brock naman ay ang kanyang Marsh Stomp. Gumamit si Evie ng Shadow Ball, ngunit pinrotektahan ni Marsh Stomp ang kanyang sarili. Gumamit si Marsh Stomp ng mud shot, ngunit naghukay sa lupa si Evie. Dumikit sa lupa si Marsh Stomp at pinakiramdaman ang paglapit ni Evie. Akmang aatake si Evie, ngunit tinulak ito palayo ni Marsh Stomp gamit ang water gun. Gumamit si Marsh Stomp ng mud shot at umiwas si Evie, ngunit natalsikan ito ng putik at natumba, kaya tinakal ni Marsh Stomp si Evie. Gumamit si Evie ng Shadow Ball, ngunit kinansela ito ni Marsh Stomp gamit ang water gun at tinakal muli ni Marsh Stomp si Evie. Akmang magtatakal muli si Marsh Stomp, ngunit nagpunta sa ilalim ng lupa si Evie. Gayunpaman, paglabas ni Evie ay natakal itong muli ni Marsh Stomp. Paulit-ulit na umatake si Evie mula sa ilalim ng lupa, ngunit sumablay ito. Gumamit si Marsh Stomp ng mud shot upang takpan ang mga butas sa lupa. Akmang magtatakal si Evie, ngunit kinansela ito ni Marsh Stomp gamit ang water gun na naging dahilan upang mahulog si Evie sa putik. Tinulak pa ito ng mas malayo ni Marsh Stomp gamit ang water gun. Inutusan ni May si Evie na pumatong sa mga batong hindi nalagyan ng putik. Gumamit si Marsh Stomp ng water gun, ngunit sumampa si Evie sa tubig at tinakal si Marsh Stomp. Gumamit si Marsh Stomp ng water gun, ngunit sumablay, kaya gumamit si Evie ng Shadow Ball, na tumama kay Marsh Stomp. Gumamit si Marsh Stomp ng mud shot, ngunit umiwas si Evie at tinakal ito. Gumamit si Evie ng Shadow Ball ngunit kinansela ito ni Marsh Stomp gamit ang water gun. Naubos na ang oras at ang nagwagi ay si May. Nagpasalamat si Brock kay Marsh Stomp para sa labang iyon. Ibinigay kay May ang Gardenia Town Ribbon. Kinalaunan, sinabi ni Yuma na isang mahusay na coordinator na si Brock, kaya ang maliit na babae na lang ang kanyang kukunin bilang estudyante. Nalungkot si Brock sa nangyaring iyon. Sinabihan siya ni Ash na wag na siyang malungkot dahil kailangan pa niyang mag-ensayo para sa susunod na contest, ngunit isinigaw ni Brock na love life ang kailangan niya at hindi isang contest. Nang gabing iyon, kumita ng malaking pera ang Team Rocket at pinlano ni Jessie na gamitin ang perang iyon para maging isang top coordinator.